Basic operation tutorials of lever crawler crane at R1160, 160 tons with lapping jib. Mentor Operator Jonathan Coderes. Good morning guys, maulang umaga. Yan, dito ang gamit natin ngayon ay lever LR 160. 160 tons siya. So share ko sa inyo guys kung paano gamitin ganitong klaseng crane LR LR 160 1160 1160 160 tons. Yan. So, start natin. So guys, napakadali lang ang setup ng ng crane. Nga pala, tayo ngayon may lapping setup tayo. Ito siya. Main boom, lapping. Ito mga details ng attachment natin. Main boom natin 40.4 meters. At ang lapping natin 65 meters. Yan. Single lock lang tayo. Ito ang body counterweight natin, 20 tons magkabila. Counterweight 60.6. So okay na, enter na tayo para sa operation. Yan ang lumabas. Itong setup natin, degree, main boom degree, lapping degree, capacity 3.7, actual load, tip height ng main boom, tip height ng lapping, radius natin 60.25 meters. Total yan kasi itong 9.71 lang to sa main boom degree. Ito total overall 60.25. Yan, diesel. Itong RPM natin, RPM. Okay na yan. Ngayon, dako tayo sa mga control nya. Ngayon guys, ito, ngayon, anong tawag natin dito? Yan. Sa bako meron din ito Kapag nakataas siya, walang function lahat ng control. Wala yan. Kapag nakababa naman siya, okay, working na lahat ng control. So, tatawagin natin tong access lever ang tawag dito. Kayo, anong tawag nyo dito? Ngayon, simula na tayo. Ito na nga. Ito na yung accelerator nya. Travel, forward, backward, swing. Yan, left swing, right swing. Ito ang ating auxiliary. Kaso disconnected ang auxiliary natin, wala tayong auxiliary ngayon. Ito ang ating boom up sa right lever to. Boom down. Hoist up, hoist down, hoist up. Yan, okay na. Pasay dadagdag natin ay itong button na ito. Accelerator din to sa kamay. Yan. Accelerator din yan. Ngayon, kapag operation ka, yan, naka-automatic ang accelerator mo, pwede mo siyang i-neutral gamit ito. Napindot yan. Pindutin natin, yan, automatic siya bababa. Tapos kapag once na may inibo ko ulit sa mga control niya, automatic siya, hindi mo na siya kailangan i-accelerator kasi naka-fix siya sa ganong
RPM. Oh. Yan. Pindutin mo lang ulit. Yan. Yan. Isang kasi defective na minsan to, kaya ano hindi. Pero yun ang ano niya. Ibuin natin. Konti lang. Tingnan natin yung RPM. Oh. Naka-steady siya doon sa 1,700 RPM. Ngayon, pero kapag sa katagalang hindi mo siya ibuin, automatic din naman siya mag-neutral. Ang kagandahan lang nitong switch na to, once na ginamit mo siya, tumaas. Tapos gusto mo agad pahinaan ng RPM, yan lang problema nito kasi minsan faulty na eh. Yan. Yan lang kagandahan yan. Kaso minsan nga, hindi ko na din siya ginagamit kasi medyo faulty na. Ngayon, makikita natin sa monitor, oh, naka lapping. Naka-lapping mode tayo. Ang control natin is lapping. See? Ito siya. Ito. Ngayon, i-press natin siya. Lumipat na tuloy sa main boom. Nasa main boom na siya. Ito ang kanya. Ito. Bumalik na ulit siya sa lapping. Meron din siya dito. Ito, sa kanang lever ha. Tapos sa kanang button din ha. Press lang. Press ulit. Dito siya. Yan ang mga kanya sa pagdating sa boom selection. Ngayon, ito ang ating boom up, boom down speed. Ito siya. Press natin ang isa. Hanggang 3 yan. 1, 2, 3. Yan. Pero ako, nilalagay ko siya sa 3 para medyo mabilis ng konti. Swing speed. Ito naman siya. 1, 2, 3. Swing speed. Yan. Tingnan nyo ang mga marking ha. Ito ang ating pre-swing. Pre-swing yan. Nagkaroon na siya ng bilog kasi naka-pre na. Kaso disconnect natin ulit. Kasi kapag hindi level ng ano natin, mabilis siyang nagsuswing kung saan mas mababa. So ngayon, pagbabypass naman natin. Ito ang bypass. Ito ha. Nandito sa kaliwang bahagi sa likod. Yan, bypass. Ito ang bypass natin. Ito. Yan, bypass yan. Gagamitin lang natin yan kapag mag-boom down tayo, ibababa natin yung boom o ano. Pa ba mga control natin? Ito ang pump natin. Kapag nagbabypass tayo, pagka on ang bypass natin, pero hindi sa lahat ng oras gagamitin natin ang pump ha. Gagamitin lang natin to kapag mostly kapag magbo-boom up, pagka bibira. Yan, bibira tayo ng boom. Kasi kapag nag-boom down naman, okay lang kahit hindi na, kasi hindi naman persado, hindi na kailangan ng pump. Tsaka itong sa boom back, itong backstop nya. Dito naman tayo sa kalawang bahagi. AC, pan, AC. Naka-AC na tayo ngayon. Patayin natin dahil malamig. Ano pa ba? Wiper sa taas. Ito, wiper sa taas. Tapos ito ilaw. Ito travel, rabbit pagka magta-travel tayo. Pero ito ginagamit lang kapag straight. Sa steer hindi advisable. Ito ang tilt natin sa cabin, down up. Ito
kapag nagre-ribbing, kailangan natin to kasi siya ang hihila ng ano natin, ng wire rope. Siya ang hihila para magawa natin pagre-ribbing. Yan si stop, hindi ko na ituro kanina agad at ang susiyan. Sa ito, dito na itong malalaman natin ang configuration niyan. Ito. Yan ang setup natin. Ito ang engine check natin, oh. Nandito din. Battery, wind speed. Yan, lahat ng level sa engine dito natin makikita. Check level. Tapos diesel, yan. Okay. Ano ba? Load chart. Load chart. Dito yan, oh. Kaso hindi ko na pipindutin kasi mahirap. Mahirap siyang, mahirap ibalik. Hindi na kasi yung touchscreen niya, hindi na gaano ka-sensitive. Kaya huwag na yan. Hindi naman yan. Saka na lang yan kapag nakaano tayo ng ibang crane. So, yun lang guys. Thank you, Mentor Jonathan Coderes.